Ang tunog ng nababasag na porselana ang sumalubong kay Anita sa loob ng mansyon ng mga Vargas. Kumalat sa sahig na gawa sa marmol ang milyon-milyong piraso ng isang mamahaling florera, parang mga kumikinang na luha sa ilalim ng madilim na ilaw ng chandelier. Napasinghap siya. Ang kanyang mga kamay ay agad na nanlamig sa takot. Tingnan mo ang ginawa mo. Malamig. Walang emosyon. Iyon ang mga unang salitang narinig ni Anita mula kay Santiago Vargas Torres. Ang boses ay nagmula sa isang anino sa dulo ng malawak na silid-aklatan, isang boses na kasing lamig ng hangin na nanggagaling sa aircon. Nakatayo lang si Anita sa may pintuan, hindi makagalaw. Hindi pa nag-iisang minuto mula nang ihatid siya ng mayordomang si Elena sa silid na ito. Pero parang isang oras na siyang nakatayo roon, pinapanood ang anino na dahan-dahang lumabas sa liwanag. Hindi niya ito kasalanan. Alam niya iyon. Dala-dala niya ang kanyang bag, maingat na inilagay sa gilid. Hindi man lang niya nalapitan ang mesang pinagpatungan ng florera. Pero ang paraan ng pagkakatingin ng lalaki sa kanya ay parang siya na mismo ang bumasag nito gamit ang sarili niyang mga kamay. Hindi ka ba marunong magsalita? Tanong ng lalaki. Si Santiago, ang milyonaryo, ang magiging pasyente niya, ang halimaw. Ayon sa mga kwento ng mga dating nurse na tumagal lang ng isang araw, napalunok si Anita. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod, pero pinilit niyang patatagin ang kanyang sarili. Bigla, ang imahe ng nagbabasag na florera ay napalitan ng ibang imahe sa kanyang isipan. Ang puting pader ng ospital, ang mahinang tunog ng beep mula sa heart monitor, ang maputlang mukha ng kanyang bunsong kapatid, si Bunso, na nakahiga sa kama, humihinga sa tulong ng isang makina. Para kay Bunso, sabi niya sa sarili. Kailangan mong kayanin ito, Anita, para sa operasyon niya. Huminga siya ng malalim at naglakas loob na magsalita. Itinuwid niya ang kanyang likod at sinalubong ang mga mata ng lalaking papalapit. Magandang hapon po, sir. Ako po si Anita Reyes, ang bago ninyong private nurse. Kararating ko lang po. Huminto si Santiago ilang talampakan mula sa kanya. Ngayon, sa ilalim ng liwanag, nakita siya ni Anita ng buo. Matangkad siya, pero payat. Ang kanyang mamahaling damit ay tila maluwag sa kanyang katawan. May bakas ng puyat at sakit sa kanyang mukha. Ngunit ang kanyang mga mata ay matalim, puno ng galit, na tila matagal nang naninirahan doon. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Nurse? O isa na namang espiya na ipinadala ng pamilya ko para tingnan kung mamamatay na ba ako? Hindi nakasagot si Anita sa paratang. Linisin mo yan. Utos ni Santiago, ang kanyang boses ay tila isang latigo. Itinuro niya ang mga basag na piraso sa sahig. Gawin mong kapaki-pakinabang ang sarili mo. Tumalikod ito at naglakad patungo sa isang malaking silya na nakaharap sa bintana, na para bang tapos na ang usapan at si Anita ay isa lamang kasambahay. Nanatiling tahimik si Elena, ang mayordoma, sa isang sulok. Walang mababasa sa kanyang mukha, pero sa kanyang mga mata, nakita ni Anita ang isang pahiwatig, isang babala na nasaksihan na niya ang eksenang ito ng maraming beses. Sa halip na tumakbo palayo, lumapit si Anita kay Elena. Maari po ba akong humingi ng dustpan at walis? Mahinahon niyang tanong. Nagulat ang mayordoma sa kanyang kalmado, pero tumango ito at umalis. Pagbalik nito, iniabot nito ang mga gamit kay Anita. Habang nagsisimula siyang maglinis, naramdaman ni Anita ang mga mata ni Santiago na nakatitig sa kanyang likuran. Bawat walis niya sa sahig ay isang pagsubok. Bawat piraso ng basag na porselana na ipinapasok niya sa dustpan ay sumisimbolo sa kanyang dignidad na sinusubukan niyang pulutin. Hindi ako aalis. Paulit-ulit niyang sinabi sa kanyang isip. Hindi ako pwedeng umalis. Pinapanood siya ni Santiago. Ang kanyang mga daliri ay marahang tumatambol sa braso ng kanyang silya.
Inaasahan niyang iiyak ang babae. Inaasahan niyang magrereklamo ito. Inaasahan niyang tatayo ito. Isusuko ang trabaho at tatakbo palabas ng pinto tulad ng lahat ng iba pa. Pero hindi. Patuloy lang sa paglilinis si Anita. Ang kanyang mga galaw ay tiyak at propesyonal. Ang katahimikan sa silid ay halos nakakabingi. Tanging ang tunog lang ng walis ang maririnig. Ang kanyang pagtitiyaga, ang kanyang tahimik na pagtanggi na matakot, ay nagsimulang mang-inis kay Santiago. Hindi na niya natiis. Sa isang mabilis na kilos, tumayo siya mula sa kanyang silya at lumakad ng walang ingay patungo sa kanya. Naramdaman ni Anita ang pagbabago sa hangin bago pa man niya siya makita. Bago pa siya makalingon, isang malakas na kamay ang humawak ng mahigpit sa kanyang pulso. Pinipilit siyang tumayo. Nabitawan niya ang dustpan. Ano ang kailangan mo? Tanong niya. Ang kanyang boses ay isang galit na bulong. Ang kanyang muka ay ilang pulgada na lang mula sa kanya. Ang mga mata niya ay nag-aapoy sa hinala. Hindi sapat ang sahod para tiisin ang lahat ng ito, kaya sabihin mo sa akin ang totoo. Hinila niya si Anita palapit. Sino ang nagpadala sa iyo dito? Napigilan ni Anita ang kanyang hininga habang hinihigpitan ni Santiago ang pagkakahawak sa kanyang pulso. Tinitigan niya ang mga mata nito, mga matang puno ng galit, pero sa ilalim nito, may nakita siyang isang bagay na mas malalim. Sakit. Sir, sagot niya. Pinipilit na maging kalmado at propesyonal ang kanyang boses kahit na kumakabog ang kanyang dibdib. Ipinadala ako rito ng ahensya. Ang pangalan ko po ay Anita Reyes. Narito po ako para alagaan kayo. Iyon lang po ang dahilan. Tinitigan siya ni Santiago ng matagal na para bang sinusubukan niyang basahin ang kanyang kaluluwa. Tila hindi niya inaasahan ang diretsong sagot. Dahan-dahan, binitawan niya ang kanyang braso, pero ang lamig ng kanyang hawak ay nanatili sa balat ni Anita. Kung ganoon, Miss Reyes, sabi niya, ang bawat salita ay may diin. Kung gusto mong manatili sa pamamahay na ito, may mga panuntunan. Lumakad siya palayo at umupo muli sa kanyang silya na parang isang hari sa kanyang trono. Una, magsasalita ka lang kapag kinakausap. Pangalawa, hindi mo ako tititigan sa mata. Pangatlo, mananatili ka sa iyong silid pagkatapos ng 8:00 ng gabi, maliban na lang kung may emergency. Malinaw ba? Tumango si Anita. Opo, sir. At pang-apat, dagdag niya, kinuha ang isang makapal na libro mula sa mesa sa tabi niya. Simula bukas, babasahin mo ito sa akin. Nang malakas, ibinato niya ang libro sa sahig malapit sa paanan ni Anita. Ito ay isang libro ng pilosopiya. Ang mga salita sa pabalat ay komplikado at hindi pamilyar. Naintindihan ni Anita, hindi ito tungkol sa pagbabasa. Ito ay isang anyo ng pagpapahirap, isang paraan para subukan ang kanyang hangganan. Ang sumunod na mga araw ay naging isang malabong panaginip ng mga utos at katahimikan. Ginugol ni Anita ang kanyang mga oras sa pagbabasa ng libro. Ang kanyang lalamunan ay natutuyo at ang kanyang boses ay namamaos. Pinagsilbihan niya si Santiago ng kanyang mga pagkain sa katahimikan. Sinuri niya ang kanyang vital signs nang hindi tumitingin sa kanyang mga mata. Para siyang multo sa sarili niyang trabaho, isang anino na gumagalaw sa paligid ng isang mas madilim na anino. Isang hapon, habang nagbabasa si Anita sa silid-aklatan, isang bagong muka ang pumasok. Isang lalaking nakangiti, may dalang basket ng mga prutas. Mas bata siya kaysa kay Santiago, at ang kanyang nangiti ay tila kayang magbigay liwanag sa buong madilim na silid. Santiago, pinsan! Masayang bati niya. Halos hindi lumingon si Santiago. Anong ginagawa mo rito, Eduardo? Dinadalaw ka siyempre, sabi ni Eduardo. Lumipat ang kanyang tingin kay Anita at ang kanyang ngiti ay lalong lumawak. At sino naman itong magandang binibini? Ang nurse.
Maikling sagot ni Santiago. Ako po si Anita. Magalang na sabi ni Anita. Eduardo? Pakilala niya. Inilahad ang kanyang kamay. Ang hawak niya ay mainit at palakaibigan. Kabaligtaran ng kay Santiago. Pasensya ka na sa pinsan ko ha. Hindi naman siya palaging ganito kasungit. Umupo si Eduardo at nagsimulang magkwento tungkol sa negosyo, tungkol sa mga kaibigan. Hindi sumasagot si Santiago, ngunit tila hindi ito alintana ni Eduardo. Siya ang nagsilbing tulay sa nakabibinging katahimikan. Nang magpaalam siyang aalis na, palihim niyang inabutan si Anita ng isang business card. Tawagan mo ako kung kailangan mo ng tulong. Bulong niya, may pag-aalala sa kanyang mga mata. Alam kong mahirap ang sitwasyon mo rito. Huwag kang mag-atubiling humingi ng tulong. Bago siya tuluyang umalis, huminto siya sa may pintuan. Alam mo, Anita, sabi niya sa mahinang boses, sapat lang para marinig niya. May nangyari sa kanya, isang trahedya. Ang kanyang fiancé, si Isabela. Namatay siya sa isang car accident. Maraming taon na ang nakalipas. Simula noon, hindi na siya bumalik sa dati. Ikinulong na niya ang sarili niya sa galit at pighati. Pagkaalis ni Eduardo, naiwan si Anita na nag-iisip. Bigla, ang halimaw ay nagkaroon ng dahilan. Ang kanyang kalupitan ay nagkaroon ng pinagmulan. Hindi nito binabago ang sakit na idinudulot niya, pero nagbibigay ito ng pag-unawa. Nang gabing iyon, habang naghahanda si Anita para matulog, narinig niya ito, isang sigaw mula sa silid ni Santiago. Mabilis siyang lumabas ng kanyang kwarto at maingat na lumapit sa pintuan nito. Nakabukas ito ng bahagya. Sumilip siya sa loob at nakita niya si Santiago sa kanyang kama. Binabangungot, pawis na puwis, at sumigaw siya ng isang pangalan. Puno ng sakit at pagsisisi. Isabela. Napaurong si Anita. Ang kanyang puso ay puno ng awa. Totoo nga. Totoo ang lahat ng sinabi ni Eduardo. Kinabukasan, habang naglalakad siya sa pasilyo, may napansin siyang isang bagay na hindi niya napansin noon. Isang pintuan sa dulo ng hallway na iiba sa lahat. Ito ay gawa sa madilim na kahoy at mukhang laging nakakandado. Dahil sa kuryosidad, tinanong niya si Elena, ang mayordoma, habang nag-aayos ito ng mga bulaklak. Ma'am Elena, ano po ang nasa likod ng pintuan na iyon? Agad na namutla ang mukha ni Elena. Nabitawan niya ang gunting na hawak. Ang kanyang karaniwang mahinahong ekspresyon ay napalitan ng takot. Hinawakan niya si Anita sa braso. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa at nagbabala. Huwag kang lalapit dyan. Bulong niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Huwag mo na itong babanggitin ulit, kahit kailan. Gising si Santiago bago pa man tumilaok ang mga manok. Palagi naman. Ang pagtulog ay hindi isang kanlungan para sa kanya, kundi isang larangan ng digmaan. Dito niya muling nararanasan ang parehong bangungot, gabi-gabi. Ang sigawan, ang tunog ng nababasag na salamin, ang pag-alis niya ng bahay, ang pula at asul na ilaw ng ambulansya na sumisira sa kadiliman ng gabi. Kasalanan mo ito. Ang boses sa kanyang ulo ay boses niya mismo. Paulit-ulit, isang sirang plaka ng pagkakasala. Bumangon siya mula sa kama. Ang kanyang katawan ay nananakit. Hindi ito ang sakit mula sa kanyang karamdaman, kundi isang sakit na mas malalim, isang sakit na nagsisimula sa kanyang kaluluwa at kumakalat sa bawat himaymay ng kanyang pagkatao. Lumakad siya papunta sa bintana at pinagmasdan ang pagbubukang liwayway. Sa hardin sa ibaba, nakita niya ang bagong nurse, si Anita. Naglalakad ito, humihinga ng sariwang hangin. Pinanood niya ang bawat galaw nito. Hindi siya umalis. Iyon ang nakakainis sa kanya. Lahat sila umaalis. Ang iba, sumusuko sa unang sigaw pa lang. Ang iba, tumatagal ng isang araw. Pero ang babaeng ito,
Pang-apat na araw na niya. Tinitiis niya ang lahat. Ang mga utos, ang pananahimik, ang pagbabasa ng walang katapusang libro. Bakit? Pera. Palaging pera ang sagot. Iyon ang sinabi ni Eduardo sa kanya. Lahat sila may motibo. Pinsan, huwag kang magtitiwala kahit kanino. Tama si Eduardo. Palagi namang tama si Eduardo. Siya na lang ang natitira sa kanya. Pumasok siya sa kanyang banyo at binuksan ang medicine cabinet. Nakatitig sa kanya ang isang bote ng pain reliever. Napakalakas ng tukso. Isang tableta lang at ang sakit, kapwa pisikal at emosyonal, ay maglalaho. Kahit pansamantala. Ngunit sa halip na kunin ito, isinara niya ang cabinet ng may puwersa. Isang maliit na tagumpay, isang maliit na parusa sa sarili. Pagbaba niya, naroon na si Anita sa silid-aklatan, naghihintay, hawak ang libro ng pilosopiya. Hindi siya nagsalita, hindi siya tumingin. Sinusunod niya ang mga patakaran. Napaka-perpekto, napakainis. Magbasa ka, utos niya, at nagsimula ang ritual. Habang nagbabasa si Anita, pinagmasdan siya ni Santiago mula sa likod ng kanyang mga mata na tila nakapikit. Napansin niya ang bahagyang panginginig sa boses nito kapag napapagod na ito. Napansin niya kung paano nito kinakagat ang labi kapag may salitang mahirap bigkasin. Mga maliliit na detalye na hindi niya dapat napapansin. Maya-maya, narinig niya ang mahinang tunog ng pagkalam ng tiyan nito. Oras na pala ng tanghalian. Pero hindi ito tumigil sa pagbabasa. Nagpatuloy lang ito. Tapat sa kanyang utos. Isang ideya, isang malupit na ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Kinagabihan, bago siya matulog, lumabas siya ng kanyang silid. Tahimik ang buong mansyon. Dahan-dahan siyang naglakad sa pasilyo patungo sa isang pintuan sa dulo. Ang silid na ipinagbabawal. Ang silid ni Isabela. Hindi niya ito binuksan sa loob ng 5 taon. Nakakandado ito. Hindi lang sa susi, kundi sa lahat ng alaala na nakapaloob dito. Ang amoy ng kanyang pabango. Ang mga libro sa estante. Ang huling damit na isinuot niya na nakasabit pa rin sa aparador. Kinuha niya ang isang susi mula sa kanyang bulsa. Nanginginig ang kanyang kamay habang ipinapasok ito sa seradura. Isang klik. Bumukas ang pinto. Hindi siya pumasok. Hindi niya kaya. Pero iniwan niyang bahagyang nakabukas ang pinto. Isang siwang na sapat lang para makita ng sino mang dadaan. Isang pagsubok. Isang malupit na pagsubok para kay Anita. Gusto niyang makita kung mananalo ang kuryosidad nito. Gusto niyang mahuli ito na sumisilip, na lumalabag sa hindi nakasulat na batas ng mansyon. Gusto niya ng dahilan, isang konkretong dahilan, para palayasin ito. Dahil ang pananatili nito, ang tahimik na presensya nito, ay nagsisimulang guluhin ang perpektong miserable niyang mundo. Bumalik siya sa kanyang silid at humiga. Pero hindi siya natulog. Naghintay siya. Nakikinig siya sa bawat tunog, sa bawat kaluskos. Naghihintay siya sa tunog ng mga yabag na papalapit sa ipinagbabawal na silid. Naghihintay siyang mahuli ang babaeng nagbabanta na sirain ang mga pader na matagal na niyang itinayo sa paligid ng kanyang puso. Nagising si Anita sa tunog ng kanyang sariling alarm. 6:00 ng umaga. Agad siyang bumangon at nag-ayos. Habang naglalakad siya palabas ng kanyang silid, dumaan siya sa madilim na pasilyo at doon nakita niya ito. Ang pintuan sa dulo ng hallway, ang silid na ipinagbabawal. Nakahawang ito ng bahagya, nag-aanyaya, isang siwang ng kadiliman na puno ng mga lihim. Huminto siya sandali. Ang babala ni Elena ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Pero ang kuryosidad ay parang isang pang-akit. Anong mayroon sa loob? Anong alaala ang itinatago nito na labis na kinatatakutan ng lahat? Isang hakbang, 2 hakbang, malapit na siya. Maari niyang itulak ang pinto ng bahagya at sumilip. Walang makakaalam. Pero huminto siya. Hindi ito tama.
sabi ng kanyang konsensya. Ito ay paglabag sa tiwala. Ito ay pagpasok sa isang lugar ng sakit na hindi kanya. Ano man ang nasa loob, pagmamay-ari ito ni Santiago. Huminga siya ng malalim at sa halip na sumilip, maingat niyang isinara ang pinto hanggang sa marinig niya ang mahinang pag-click nito. Pagkatapos ay tumalikod siya at nagpatuloy sa kanyang araw. Sa silid-aklatan, naghihintay na ang libro sa mesa, pero wala si Santiago. Naghintay si Anita. Lumipas ang 1 oras, 2. Dumating si Elena, dala ang almusal para kay Santiago sa isang tray. Nasa silid pa rin niya. Ayaw niyang kumain. Sabi ng mayordoma, may bakas ng pag-aalala sa kanyang boses. Ako na po ang magdadala. Alok ni Anita. Nag-alinlangan si Elena, ngunit pumayag din. Kinuha ni Anita ang tray. Mayroon itong mainit na lugaw, paborito ng mga may sakit. Pagdating niya sa pintuan ng silid ni Santiago, kumatok siya. Umalis ka! Sigaw mula sa loob. Hindi sumagot si Anita. Kumatok siyang muli. Sinabi ng umalis ka. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Sir, kailangan niyo pong kumain. Nakita niya si Santiago na nakaupo sa sahig, nakasandal sa gilid ng kama, ang mukha niya ay napipinturahan ng sakit. Halatang masama ang pakiramdam niya. Hindi ko kailangan ng kahit ano mula sa'yo, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno pa rin ng pagmamatigas. Hindi natinag si Anita. Ipinatong niya ang tray sa isang maliit na mesa at lumuhod sa harap niya, pinapanatili ang isang propesyonal na distansya. Hindi po kayo gagaling kung hindi kayo kakain, sir. Sinubukan ni Santiagong tumayo, marahil para itaboy siya, ngunit napangiwi siya sa sakit at napahawak sa kanyang tagiliran. Bumagsak siya pabalik sa sahig. Sa isang iglap, nawala ang halimaw. Ang nakita ni Anita ay isang taong nasasaktan. Mabilis siyang kumilos. Hayaan niyo po akong tulungan kayo. Nang hindi naghihintay ng sagot, maingat niyang inalalaya ng kanyang braso at likod. Ginagamit ang mga pamamaraan na natutunan niya para iangat ang isang pasyente nang hindi nagdudulot ng karagdagang sakit. Nagulat si Santiago sa kanyang kahusayan. Nagulat siya sa init ng kanyang kamay na hindi nag-aalangan. Naitayo niya ito at naiupo sa kama. Salamat! Pulong niya. Halos hindi marinig. Iyon ang unang pagkakataon. Kinuha ni Anita ang mangkok ng lugaw. Kahit kaunti lang po. Sa pagkakataong ito, hindi na tumanggi si Santiago. Tahimik siyang kumain habang binabantayan siya ni Anita mula sa isang silya sa malayo. Walang salitang binigkas, ngunit ang katahimikan ay hindi na kasing bigat ng dati. May nagbago. Nang matapos siya, kinuha ni Anita ang tray. Habang papalabas na siya, nagsalita si Santiago. Hindi ka pumasok sa silid, sabi niya. Hindi ito tanong, isang pahayag. Huminto si Anita sa may pintuan. Hindi po iyon ang trabaho ko. Tumingin si Santiago sa kanya at sa unang pagkakataon, tinitigan siya nito sa mata. Wala ng galit. Ang naroon ay pagkalito at marahil isang maliit na sinag ng isang bagay na hindi pa kayang pangalanan ni Anita. Salamat, sabi niyang muli. Sa pagkakataong ito, mas malinaw. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Anita. Walang anuman po. Paglabas niya ng silid, pakiramdam niya ay nakahinga siya ng maluwag sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw. Baka may pag-asa pa pala. Ngunit pagdating niya sa ibaba, nakita niya si Eduardo na papasok sa mansyon, may dalang bulaklak. Nakita nito ang paglabas ni Anita mula sa silid ni Santiago. Nakita nito ang nangiti sa kanyang mukha. Ngumiti rin si Eduardo sa kanya, ang karaniwang mainit na ngiti. Ngunit habang naglalakad ito palapit, hindi napansin ni Anita ang biglang paglamig ng mga mata nito. Isang panandaliang kislap ng dilim bago ito muling ngumiti ng mas matamis. Mukhang nagkakamabutihan na kayo ng pinsan ko, sabi niya.
Ang kanyang boses ay puno ng pagkukunwaring saya. Magaling, magaling. Ang sinag ng liwanag na yon ay hindi nagtagal. Kinabukasan, ang katahimikan sa mansyon ay naging mas mabigat, mas nakakatakot. Hindi lumabas si Santiago sa kanyang silid. Hindi siya sumasagot sa mga katok ni Anita. Kahit si Elena ay hindi niya pinagbuksan. Sa pamamagitan ng susi na ibinigay sa kanya ng mayordoma para sa mga emergency, pumasok si Anita sa silid. Madilim sa loob, ang makapal na kurtina ay nakasara. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa siwang sa ilalim ng pinto. At pagkatapos ay narinig niya ito, isang mahinang ungol ng sakit. Nakita niya si Santiago sa sahig, sa pinakamalayong sulok ng silid, nakabaluktot na parang isang bola. Nanginginig ang buong katawan niya at ang kanyang balat ay basang-basa ng pawis kahit na malamig ang silid. "Sir Santiago?" Tawag ni Anita, dahan-dahang lumalapit. "Huwag kang lalapit," sabi niya. Hirap na hirap sa pagsasalita. Sa mesa sa tabi ng kanyang kama, nakita ni Anita ang isang bote ng pain reliever. Wala na itong laman. Sa tabi nito, may isa pang bote, puno. Naintindihan ni Anita ang lahat. Ito ay withdrawal. Sinusubukan niyang huminto. "Nandito po ako para tumulong," sabi niya sa mahinahong boses. "Umalis ka." Sigaw niya at ibinato ang isang unan sa direksyon niya. "Hindi ko kailangan ng tulong mo. Hindi ko kailangan ng awa mo." Pero hindi umalis si Anita. Sa halip, lumabas siya ng silid at bumalik na may dalang planggana ng maligamgam na tubig at malinis na tuwalya. Lumuhod siya sa tabi niya, sa isang ligtas na distansya. "Hindi po ito awa, sir," sabi niya, habang pinipiga ang tuwalya. "Trabaho ko po ito, at pasyente kita." Hindi niya sinubukan na hawakan siya. Nagsimula lang siyang punasan ng pawis sa kanyang noo at leeg. Ang kanyang mga galaw ay banayad at tiyak. Sa una, sinubukan ni Santiagong umiwas, pero wala na siyang lakas para lumaban. Ang sumunod na mga oras ay isang pagsubok sa katatagan. Si Santiago ay nagpalipat-lipat sa pagitan ng panginginig at lagnat. Sumisigaw siya sa sakit, nagmamakaawa para sa mga tableta. Pagkatapos ay magiging tahimik siya, nakatitig sa kawalan. Sa buong panahong iyon, nanatili si Anita sa kanyang tabi. Hindi siya nagsalita maliban kung kinakailangan. Binigyan niya siya ng tubig, pinunasan niya ang kanyang pawis. Siya ay isang tahimik at matatag na presensya sa gitna ng kanyang bagyo. Sa kasagsagan ng kanyang paghihirap, sa isang sandali ng lagnat at pagkalito, ang kanyang mga mata ay nag-focus kay Anita. Ngunit ibang tao ang nakita niya. "Isabela?" Bulong niya. Ang kanyang boses ay basag sa sakit. "Patawarin mo ako." Isang butil ng luha ang gumulong mula sa kanyang mga mata. "Kasalanan ko ang lahat. Kasalanan ko." Ang pag-amin ay humiwa sa puso ni Anita. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang tunay na kaluluwa sa likod ng halimaw. Isang lalaking nalulunod sa pagkakasala. Nagpaparusa sa kanyang sarili, araw-araw, para sa isang pagkakamali sa nakaraan. Hinawakan niya ang kanyang kamay. Sa pagkakataong ito, hindi niya ito iwinaksi. Sa halip, hinawakan niya ito ng mahigpit na para bang ito ang tanging bagay na pumipigil sa kanya na tuluyang malunod. "Hindi mo kasalanan," bulong ni Anita, kahit hindi niya alam ang buong kwento. Ang mga salita ay lumabas na lang mula sa kanyang puso. "Kailangan mong patawarin ang sarili mo." Dahan-dahan, sa paglipas ng gabi, nagsimulang humupa ang krisis. Bumagal ang kanyang panginginig. Nagsimulang bumaba ang kanyang lagnat. Sa wakas, pagod na pagod. Nakatulog siya. Ang kanyang kamay ay nakahawak pa rin sa kamay ni Anita. Pagod na pagod din si Anita, ngunit hindi niya magawang umalis. Umupo siya sa sahig, sa tabi ng kama. Ang kanyang ulo ay nakasandal sa kutsyon at pinayagan ng sarili na ipikit ang kanyang mga mata sandali.
Nang magising siya, sumisikat na ang araw. Gising na rin si Santiago, nakatingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay malinaw na ngayon. Wala nang lagnat, wala nang galit. Tanging isang malalim, nakakapagod na kapayapaan. Tiningnan niya ang kanilang magkahawak na mga kamay. Dahan-dahan niyang binitawan si Anita, ngunit ang kilos ay banayad, hindi marahas. "Salamat," sabi niya. Sa pagkakataong ito, ang mga salita ay puno ng kahulugan. Mayroon itong bigat ng pasasalamat, ng tiwala, na ipinagkaloob sa pinakamadilim na oras. Ang pader sa pagitan nila, nagawa sa galit at takot, ay tuluyan ng gumuho. Nahihiyang tumayo si Anita. "Kukuha lang po ako ng malinis na damit at pagkain." Habang papunta siya sa aparador, natapakan niya ang isang bagay sa ilalim ng kama. Yumuko siya para pulutin ito. Isang maliit, luma, at kahoy na kahon. Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ito. Sa loob, mayroong mga kupas na litrato ng isang magandang babae na may masayang nanangiti. Si Isabella, sigurado siya. At sa ilalim ng mga litrato, mayroong isang lumang piraso ng dyaryo, naninilaw na sa katagalan. Ang headline, "Tragic Accident Claims Life of Socialite Heiress." Sa mga sumunod na araw, isang bagong uri ng katahimikan ang bumalot sa mansyon. Hindi na ito ang mabigat at puno ng tensyon na katahimikan ng dati. Ito ay isang katahimikang magaan, halos komportable. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, kumain si Santiago sa hapagkainan, hindi sa kanyang silid. Nagsimula siyang maglakad-lakad sa hardin kasama si Anita sa kanyang tabi. Hindi sila gaanong nag-uusap, ngunit hindi na kailangan. Ang presensya lamang ni Anita ay sapat na. Para siyang isang angkla, isang paalala na posible ang pagbangon mula sa pinakamadilim na bagyo. Naramdaman ni Santiago ang isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Pag-asa. Hindi na siya nagbabasa ng pilosopiya. Sa halip, minsan, nagtatanong si Anita tungkol sa mga halaman sa hardin at sasagutin niya ito. Minsan, nagtatanong siya tungkol sa pamilya ni Anita at ikinukwento naman nito ang tungkol sa kanyang ina at mga kapatid sa probinsya. Hindi niya binanggit ang karamdaman ni Bunso. Nahihiya siyang aminin ang bigat ng kanyang pangangailangan. Isang hapon, habang naglalakad sila sa hardin, natapilok si Anita. Bago pa siya bumagsak, mabilis siyang nasalo ni Santiago. Ang kanyang mga kamay ay nasa baywang nito, ang kanilang mga mukha ay magkalapit. Naramdaman ni Santiago ang hininga nito sa kanyang pisngi. Naramdaman niya ang init. Isang bagay ang kumislot sa loob niya, isang damdaming matagal nang natutulog. Mabilis silang lumayo sa isa't isa, parehong nahihiya. Ngunit sa sandaling iyon, alam ni Santiago na ang relasyon nila ay hindi na lamang tungkol sa isang pasyente at isang nurse. At iyon ang eksenang naabutan ni Eduardo nang dumating siya para sa kanyang lingguhang pagbisita. "Mukhang maganda ang lagay mo, pinsan," sabi ni Eduardo. Ang kanyang ngingiti ay kasing lapad ng dati. "Malaki ang naitutulong sa'yo ng bagong nurse mo." "Mabuti siyang nurse," simpleng sagot ni Santiago. Nang makaalis na si Anita para ihanda ang kanilang merienda, ang ngiti ni Eduardo ay bahagyang naglaho. Umupo siya sa tabi ni Santiago. Ang kanyang boses ay bumaba sa isang mapagkumpidensyal na bulong. "Santiago, kailangan nating mag-usap. Bilang pamilya mo, nag-aalala ako." "Tungkol saan?" "Tungkol sa kanya," sabi ni Eduardo. Tumango sa direksyon ng bahay. "Alam kong malaki ang utang na loob mo sa kanya, pero kailangan mong mag-ingat." "Anong ibig mong sabihin?" tanong ni Santiago. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang likod. "Nagpaimbestiga ako," sabi ni Eduardo, na para bang iyon ang pinakanatural na bagay sa mundo. "Para lang sa kaligtasan mo
Ang pamilya niya, lubog sila sa utang, malaki. Ang kapatid niya ay may malubhang sakit sa puso. Kailangan ng mamahaling operasyon. Iyon ang dahilan kung bakit desperado siyang kumuha ng trabaho na may mataas na sahod. Ang bawat salita ni Eduardo ay parang isang patak ng lason. Biglang ang lahat ng kabaitan ni Anita, ang kanyang pasensya, ang kanyang pag-aalaga, ay nagkaroon ng ibang kahulugan. Ito ba ay dahil sa pera? Ito ba ay isang pag-arte lamang? Hindi. Hindi siya ganoon. Pagtatanggol ni Santiago, ngunit ang kanyang boses ay walang katiyakan. Sana nga, sabi ni Eduardo, tinapik ang kanyang balikat. Pero may isa pa. Nakita siya ng isa sa mga hardinero na nakatayo sa labas ng silid ni Isabela noong isang gabi. Mukhang sinusubukang pumasok. Mag-ingat ka lang, pinsan. Ang mga taong desperado ay kayang gawin ang lahat. Pag-alis ni Eduardo, naiwan si Santiago na gulong-gulo. Ang pag-asang naramdaman niya ay napalitan ng lason ng pagdududa. Sinubukan niyang labanan ito, ngunit ang mga binhi ay naitanim na. Nang gabing iyon, sa hapunan, tinanong niya si Anita ng direkta. Kamusta ang pamilya mo? May problema ba? Nag-atubili si Anita. Ayaw niyang maging isang pabigat. Okay lang po sila, sir. Kinakaya naman po. Ang kanyang pag-iwas na nagmula sa hiya ay naging kumpirmasyon sa isipan ni Santiago. Nagsisinungaling siya. Ang huling pako sa kabaong ay dumating nang maalala niya ang mga security camera. Mayroon siyang mga camera sa lahat ng pasilyo para sa seguridad. Gamit ang kanyang laptop, binuksan niya ang mga recording mula sa gabing iyon na sinabi ni Eduardo. At naroon nga. Nakita niya si Anita, nakatayo sa harap ng pintuan ng silid ni Isabela. Ang video ay medyo malabo at may isang sandaling pagputol, ngunit malinaw na naroon siya. Hindi ipinakita sa video na isinara niya ang pinto. Ang ipinakita lang ay ang kanyang presensya sa ipinagbabawal na lugar, eksakto tulad ng sinabi ni Eduardo. Isang bagay ang nabasag sa loob ni Santiago. Ang tiwala, ang pag-asa, ang maliit na sinag ng liwanag. Lahat ay kasinungalingan. Isa lang siyang malaking tanga. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at ang tanging nakita niya ay ang mapanlinlang na ngiti ni Anita at ang mukha ng desperadong pamilya nito na naghihintay ng kanyang pera. Kinabukasan, hindi na sumikat ang araw sa mansyon ng mga Vargas. Isang bagyo ng galit ang pumalit dito at nasa gitna nito si Santiago. Hindi niya pinansin si Anita buong umaga. Bawat pagtatangka nitong kausapin siya ay sinasalubong niya ng isang pader ng katahimikan. Naramdaman ni Anita ang pagbabago. Ang init na nagsimulang mamuo sa pagitan nila ay biglang nagyelo. Ang hangin ay naging mabigat at mahirap hingahan. Sir, may problema po ba? Sa wakas ay tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Doon na sumabog si Santiago. Problema? Sabi niya. Ang kanyang tawa ay walang saya, puno ng pait. Oo, Miss Reyes, may problema. At ikaw iyon. Nakatayo sila sa gitna ng silid-aklatan, ang parehong lugar kung saan sila unang nagkita. Pero ngayon, ang distansya sa pagitan nila ay tila mas malayo pa kaysa dati. Hindi ko po maintindihan, nalilitong sabi ni Anita. Talaga? Tanong ni Santiago. Lumakad siya palapit. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at pagkabigo. Kung ganoon, hayaan mong ipaliwanag ko. Akala ko iba ka. Akala ko totoo ka. Pero isa ka lang palang magaling na aktres. Ano po ang sinasabi ninyo? Kumuha siya ng isang sobre mula sa kanyang bulsa at inihagis ito sa sahig sa harap niya. Kumalat ang laman nito. Isang malaking halaga ng pera. Iyan ba ang gusto mo? Sigaw niya na. Yan ba ang halaga ng pag-aalaga mo? Ang halaga ng bawat peking ngiti at bawat peking pag-aalala? Kunin mo lahat. Napaluha si Anita, hindi dahil sa pera,
kundi dahil sa sakit ng kanyang mga salita. Hindi po, hindi po totoo yan. Huwag ka nang magsinungaling. Sabi niya, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Alam ko na ang lahat. Alam ko ang tungkol sa utang ng pamilya mo. Alam ko ang tungkol sa kapatid mong may sakit. Akala mo ba matalino ka? Akala mo ba maluloko mo ako? Bawat salita ay parang isang sampal. Ang kanyang mga sikreto na iningatan niya dahil sa hiya ay ginagamit na ngayong sandata laban sa kanya. At naglakas loob ka pang pumunta sa silid ni Isabela. Dagdag niya, ang sakit sa kanyang boses ay halo-halo na ng galit. Anong plano mo? Magnakaw ng alahas? Maghanap ng bagay na maibebenta? O baka naman naghahanap ka ng mas malaking sikreto para gamitin laban sa akin? Hindi! Sigaw ni Anita. Ang kanyang mga luha ay malayang dumadaloy. Hindi ko po ginawa yon. Isinara ko ang pinto. Maniwala po kayo sa akin. Maniwala? Tumawa siya ng mapakla. Paano ako maniniwala sa isang taong ang buong pagkatao ay isang kasinungalingan? Tapos na tayo. Tapos na ang pag-arte mo. Kinuha niya ang braso nito, hindi na ng may pag-iingat, kundi ng may galit. Hinila niya ito palabas ng silid-aklatan, palabas sa malawak na pasilyo, patungo sa pangunahing pinto. Umalis ka sa pamamahay ko? Sabi niya. Ang kanyang boses ay malamig at pinal. Kuhanin mo ang pera at huwag ka nang magpapakita sa akin kahit kailan. Binitawan niya ito sa may pintuan. Sa isang sulok, nakita ni Anita si Eduardo, nakatayo sa anino, nanunood. At sa isang sandali, nakita niya ito. Isang mabilis, halos hindi mahahalata, nangiti ng tagumpay sa mga labi nito. Pero wala na siyang lakas para isipin yon. Ang kanyang mundo ay gumuho. Nanginginig siyang bumalik sa kanyang silid para kunin ang kanyang mga gamit. Hindi niya kinuha ang pera. Ang kinuha lang niya ay ang kanyang dignidad na basag-basag na. Habang naglalakad siya palabas ng malaking gate ng mansyon, nagsimulang umulan. Ang malamig na patak ng ulan ay humalo sa kanyang maiinit na luha. Hindi lang siya nawalan ng trabaho. Hindi lang niya binigo ang kanyang pamilya. Nawalan siya ng isang taong nagsimula na niyang paniwalaan. Habang isinasara niya ang pinto ng kanyang silid, may isang kamay na pumigil sa kanya. Si Elena, ang mayordoma. Ang mukha nito ay puno ng awa. Walang sinabi si Elena. Sa halip, may inilagay siyang isang maliit at matigas na bagay sa palad ni Anita. At isinara ang kanyang mga daliri dito. Hindi siya masamang tao. Bulong ng matanda. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Nabulagan lang siya. Alamin mo ang totoo. Umalis si Elena bago pa man makasagot si Anita. Binuksan ni Anita ang kanyang palad. Sa loob nito ay isang pilak na cufflink. May nakaukit na letrang E. Isang cufflink na natatandaan niyang nakita niyang suot ni Eduardo. At biglang naalala ni Elena. Natagpuan niya ito malapit sa security room. Ilang araw na ang nakalipas. Nang sumara ang malaking pinto sa likuran ni Anita, isang nakabibinging katahimikan ang bumagsak sa mansyon. Ito na ang katahimikang matagal nang hinahangad ni Santiago. Ang pag-iisa. Ang kapayapaan. Ngunit hindi kapayapaan ang kanyang naramdaman. Ang galit na nag-aalab sa kanyang dibdib kanina ay unti-unting namatay. At ang naiwan ay abo. Isang malamig, mapait na abo ng pagsisisi. Naglakad siya pabalik sa silid-aklatan. Ang sobre ng pera ay nakakalat pa rin sa sahig. Isang maruming paalala ng kanyang kalupitan. Hindi niya ito kinuha. Umupo siya sa kanyang silya, umaasang babalik ang pamilyar na pakiramdam ng pag-iisa. Ngunit iba na ngayon. Ang bawat sulok ng mansyon ay tila sumisigaw sa pangalan ni Anita. Ang hardin sa labas ng bintana ay tila mas walang kulay. Ang libro ng pilosopiya sa mesa ay tila nangungutya sa kanya. Maniwala po kayo sa akin. Ang mga salita ni Anita
puno ng sakit at desperasyon, ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang imahe ng kanyang mga mata na puno ng luha ay hindi siya tinitigilan. Posible bang nagkamali siya? Tinawagan niya si Eduardo. Tapos na, sabi ni Santiago sa cellphone. Ang kanyang boses ay walang buhay. Pinaalis ko na siya. Iyon ang pinakamabuti, pinsan, sagot ni Eduardo sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng simpatya. Ginawa mo ang tamang bagay. Isang mabigat na aral, pero kailangan mong protektahan ang sarili mo. Sinabi niya na isinara niya ang pinto. Sabi ni Santiago, halos sa kanyang sarili. Siyempre, iyon ang sasabihin niya. Mabilis na sagot ni Eduardo. Lahat ng sinungaling ay magaling magdahilan. Ang mahalaga, ligtas ka na ngayon. Babalik na ang lahat sa dati. Pagkatapos ng tawag, mas lalong hindi mapakali si Santiago. Babalik na ang lahat sa dati. Dati? Ang ibig sabihin ba noon ay babalik siya sa miserableng pag-iisa? Sa mga gabing walang tulog at mga araw na puno ng sakit, bigla, ang dati ay hindi na parang isang ligtas na lugar. Dahil sa isang hindi maipaliwanag na udyok, binuksan niyang muli ang kanyang laptop at pinanood ang security footage. Pinanood niya ito ng paulit-ulit. Naroon si Anita sa harap ng pinto. Pagkatapos, isang mabilis na pagputol, isang glitch na wala pang isang segundo. Pagkatapos ng glitch, wala na si Anita. Noon, hindi niya ito napansin, nabulag siya ng galit. Pero ngayon, sa malamig na liwanag ng pagsisisi, ang maliit na glitch na yon ay tila isang malaking butas sa kwento ni Eduardo. Ang mga hardinero ba ang nag-aasikaso ng security system? Hindi. Isang espesyal na kumpanya ng IT na inirekomenda ni Eduardo ang namamahala dito. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang puso. Kinuha niya ang lumang kahon ni Isabela, ang kahon na nakita ni Anita. Kinuha niya ang naninilaw na clipping ng dyaryo. Binasa niya ito muli, ngunit sa pagkakataong ito, binasa niya ang bawat salita, hindi lang ang headline. At doon niya nakita ang isang pangungusap na hindi niya pinansin sa loob ng 5 taon. Ayon sa isang saksi, isang delivery truck driver na si Mang Jun, may isa pang sasakyan na mabilis na umalis sa lugar ng pinangyarihan ilang sandali matapos ang pagbangga. Isang saksi. Isang saksi na hindi kailanman binanggit sa investigasyon ng pulisya. Isang saksi na hindi kailanman binanggit ni Eduardo na siyang nag-asikaso ng lahat pagkatapos ng aksidente. Agad niyang tinawagan ang kanyang abogado. Hanapin mo ang taong ito. Utos niya. Ang kanyang boses ay nagbabalik na ang dating awtoridad. Hanapin mo si Mang Jun, ang delivery truck driver na saksi sa aksidente ni Isabela 5 years ago. I want him found. Now. Pagkababa niya ng telepono, tumayo siya at naglakad patungo sa bintana. Ang ulan ay tumila na. Isang sinag ng araw ang sumilip sa mga ulap. Hindi niya alam kung ano ang totoo. Hindi niya alam kung sino ang paniniwalaan, ngunit isang bagay ang sigurado. Ang kwento ay hindi pa tapos at kailangan niyang malaman ang katotohanan. Hindi lang para kay Anita, kundi para na rin sa kanyang sarili. Sa sandaling iyon, narinig niya ang tunog ng doorbell. Nag-alinlangan si Elena na buksan ito. Ngunit nang makita niya kung sino ito, agad niyang binuksan ang pinto. Nakatayo sa labas si Anita. Basa pa ang kanyang damit at ang kanyang mga mata ay pula sa kaiiyak. Ngunit wala na ang sakit at pagkatalo sa kanyang mukha. Napalitan ito ng isang bagay na mas matibay. Determinasyon. Hindi siya bumalik para humingi ng tawad. Hindi siya bumalik para sa pera. Bumalik siya para sa mga sagot. Bawat hakbang na ginawa ni Anita papasok sa mansyon ay isang hakbang ng tapang. Ang lugar na minsan ay kinatakutan niya at pagkatapos ay nagsimulang ituring na isang posibleng tahanan ay ngayon isang larangan ng digmaan. Nakita niya si Santiago na nakatayo malapit sa bintana ng silid-aklatan.
Ang kanyang mukha ay isang maskara ng pagkalito at pagkabigla. Anong ginagawa mo rito? Tanong nito. Ang kanyang boses ay mas mahina kaysa kanina. Walang na ang dating bagsik. Hindi sumagot si Anita. Sa halip, ang kanyang mga mata ay lumipat sa isang anino na lumabas mula sa isang katabing silid. Si Eduardo. Aba, tingnan mo nga naman, sabi ni Eduardo, isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Halatang hindi niya inaasahan ang pagbabalik ni Anita. Hindi ka pa ba nakontento sa perang ibinigay sa'yo? Bumalik ka pa para sa ano? Bumalik ako para dito, sabi ni Anita. Ang kanyang boses ay matatag. Itinaas niya ang kanyang kamay at ibinukas ang kanyang palad. Ipinapakita ang pilak na cufflink. Ang ngiti ni Eduardo ay naglaho. Isang kislap ng gulat at takot ang dumaan sa kanyang mga mata bago niya ito mabilis na itinago. Pinanood ni Santiago ang eksena na nagaganap sa kanyang harapan. Ang cufflink, ang pagbabago sa ekspresyon ni Eduardo, ang biglaang tensyon sa hangin. Ang mga piraso ng palaisipan ay nagsimulang magkabit-kabit sa kanyang isipan, bumubuo ng isang larawang napakapangit para pagmasdan. Iyan ang cufflink mo, hindi ba, Eduardo? Tanong ni Santiago, ang kanyang bighani ay malamig na parang yelo. Isang cufflink lang yan. Mabilis na sagot ni Eduardo, tumatawa ng pilit. Maraming ganyan. Baka nahulog ko lang. Ano ang pinapatunayan yan? Nakita ito ni Elena malapit sa security room. Sabi ni Anita, hindi inaalis ang kanyang tingin kay Eduardo. Sa parehong araw na biglang nagkaroon ng glitch ang video footage. Isang pagkakataon lang, giit ni Eduardo. Ang kanyang boses ay nagsisimula ng tumaas. Pinagbibintangan niyo ba ako? Ako? Na laging nandito para sa'yo, Santiago? Samantalang ang babaeng yan, nakararating lang, ay halatang may motibo. Sa sandaling iyon, tumunog ang cellphone ni Santiago. Isang pangalan ang lumitaw sa screen, ang kanyang abogado. Sinagot ni Santiago ang tawag. Ang kanyang mga mata ay hindi umaalis kay Eduardo. Habang nakikinig siya, nakita ni Anita ang pagbabago sa kanyang mukha. Ang pagkalito ay naging pagkaunawa. Ang pagkaunawa ay naging pangingilabot. At ang pangingilabot ay naging isang galit na mas malalim at mas madilim kaysa sa anumang ipinakita niya sa kanya. Nahanap na siya, sabi ni Santiago pagkatapos ibaba ang tawag. Ang kanyang boses ay nakakatakot sa sobrang kalmado. Ang saksi, si Mang Jun. Napaatras si Eduardo ng isang hakbang. Ang lahat ng pagkukunwari ay nawala. At may naalala siya, Eduardo, pagpapatuloy ni Santiago. Naalala niya ang kotse na mabilis na umalis, isang itim na sports car, katulad ng kotse mo noon. At naalala niya ang isang bagay na sinabi sa kanya ni Isabela bago siya nawalan ng malay. Sinabi niya na ang mga tabletang ibinigay mo sa kanya, iba raw ang epekto. Sinungaling. Sigaw ni Eduardo. Ang kanyang mukha ay nababalot na ng desperasyon. Gawa-gawa lang yan ng isang matandang driver. Bakit mo ito ginawa? Tanong ni Santiago. Ang bawat salita ay isang suntok. Ang sakit ng katotohanan ay mas masahol pa sa 5 taon ng pagkakasala. Hindi niya pinatay si Isabela, ngunit ang taong pinagkatiwalaan niya, ang kanyang sariling pamilya, ay may kinalaman dito. Bakit? Doon na sumabog si Eduardo. Ang lahat ng inggit at galit na tinago niya sa loob ng maraming taon ay lumabas. Dahil lahat nasa'yo. Sigaw niya, ang kanyang boses ay puno ng kamandag. Ang pera, ang pangalan, ang kumpanya, pati si Isabela. Mahal ko siya, pero ikaw ang pinili niya. Ikaw na isang duwag na nagtatago sa likod ng mga tableta. Hindi ko siya pinatay. Binigyan ko lang siya ng mas malakas na gamot para ma-realize niya na hindi kanya pwedeng sandalan. Para iwan kanya. Aksidente ang nangyari. At ako? Tanong ni Santiago.
Ang kanyang puso ay basag. 5 taon, Eduardo. 5 taon mo akong pinanood na mabulok sa kasalanan. 5 taon mo akong nilunod sa laso ng iyong mga kasinungalingan. Umaasang mamamatay ako para makuha mo ang lahat. Ang pag-amin ay nakabitin sa hangin, mas mabigat kaysa sa anumang katahimikan. Lahat ng kalupitan ni Santiago, lahat ng kanyang paghihirap ay resulta ng isang masalimuot na manipulasyon. Hindi na nagsalita pa si Eduardo. Wala nang sasabihin. Sa isang senyas mula kay Santiago, pumasok ang mga security guard na kanina pa naghihintay sa labas. Kinuha nila si Eduardo na hindi na lumaban pa. Isa na siyang talunang tao. Nang mawala na si Eduardo, tanging si Santiago at Anita na lang ang naiwan sa malawak na silid. Ang bigat ng 5 taong kasinungalingan ay nasa pagitan nila. Tumingin si Santiago kay Anita. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang sakit na hindi kayang ilarawan ng mga salita. Ang babaeng sinaktan niya, ang babaeng pinalayas niya, ang babaeng nagligtas sa kanya sa higit sa isang paraan. Isa lang ang salitang lumabas sa kanyang mga labi. Isang salitang hirap na hirap siyang bigkasin, ngunit kailangang-kailangan. Patawad. Lumipas ang 3 buwan. Ang panahon ng tag-ulan ay nagbigay daan sa mainit na sikat ng araw at kasabay nito, isang bagong simula. Ang unti-unting sumisibol sa mansyon ng mga Vargas. Si Eduardo ay humarap sa batas para sa kanyang mga krimen. Ang kanyang pagtataksil ay nag-iwan ng malalim na sugat, ngunit ito rin ang nagtulak kay Santiago na harapin ang mga multo ng kanyang nakaraan. Nag-donate siya ng malaking bahagi ng kanyang yaman sa isang foundation na itinayo niya sa pangalan ni Isabela, isang pundasyon na tumutulong sa mga biktima ng addiction. Ito ay hindi para sa pagbabayad sala, kundi para sa pagbibigay kahulugan. Isang araw, isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa maliit na bahay ni na Anita sa Guadalajara. Si Santiago Vargas Torres nakatayo sa kanilang pintuan, hindi bilang isang amo, kundi bilang isang tao. Humingi siya ng tawad sa ina ni Anita, sa buong pamilya nito, at ibinigay niya sa kanila ang isang bagay na mas mahalaga kaysa sa pera. Isang tseke na sumasagot sa lahat ng gastos para sa operasyon sa puso ni Bunso at isang pangako ng pag-asa. Walang salitang makapaglalarawan sa pasasalamat ng pamilya ni Anita. Sa unang pagkakataon, nakita nila ang lalaking nakita ni Anita sa likod ng halimaw. Ngayon, nakatayo sina Santiago at Anita sa hardin ng mansyon. Ang dating na pabayaang hardin ay puno na ngayon ng mga bagong bulaklak, mga rosas, sampagwita at gumamela. Ang mga kulay at halimuyak ay pumuno sa hangin. Itinaboy ang matagal ng anino ng kalungkutan. Salamat sa pagbabalik, sabi ni Santiago. Ang kanyang boses ay mahinahon. Ngumiti si Anita. Kailangan kong malaman ang totoo. Iniligtas mo ako, Anita, sabi niya. Lumingon para harapin ito. Hindi lang mula kay Eduardo, kundi mula sa sarili ko. Iniligtas din ninyo ang kapatid ko, sir, sagot niya. Umiling si Santiago. Huwag mo na akong tawaging sir. Santiago na lang. May kinuha siya mula sa kanyang bulsa. Hindi ito pera. Hindi ito alahas. Isang susi. Isang simpleng susi sa pangunahing pinto ng mansyon. 5 taon, sabi niya. Ang kanyang tingin ay malalim at tapat. Ang bahay na ito ay naging isang kulungan para sa akin. Isang kulungan na gawa sa pighati at pagkakasala. Pinalibutan ko ang sarili ko ng dilim dahil inakala ko na yon ang nararapat sa akin. Huminga siya ng malalim, pero ipinakita mo sa akin na kahit sa pinakamadilim na lugar, may puwang pa rin para sa liwanag. Ipinakita mo sa akin ang kapangyarihan ng pagpapatawad at ang lakas ng isang mabuting puso. Inilahad niya ang susi kay Anita. Ayaw ko nang manirahan sa isang kulungan. Pagpapatuloy niya, gusto kong bumuo ng isang tahanan. Isang tahanan na puno ng tawanan, hindi ng luha.
Isang tahanan na puno ng liwanag at pag-asa. Tinitigan niya ito sa mata, ang kanyang puso ay nasa kanyang mga salita. Pero hindi ko kayang gawin mag-isa. Anita Reyes, papayag ka bang tulungan akong gawing tahanan ng bahay na ito? Kasama ako. Ang mga luha na namuo sa mga mata ni Anita sa pagkakataong ito ay hindi na luha ng sakit o takot, kundi luha ng kaligayahan. Hindi na niya kailangang magsalita. Dahan-dahan, kinuha niya ang susi mula sa kanyang palad. Isang simpleng kilos na sumisimbolo sa pagtanggap, sa pagpapatawad, at sa simula ng isang bagong kabanata. Hinawakan ni Santiago ang kanyang kamay. Ang kamay na minsang humawak sa kanya sa gitna ng kanyang krisis. Magkahawak kamay, tumingin sila sa mansyon, hindi na isang lugar ng kadiliman, kundi isang canvas para sa kanilang hinaharap. Sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, isang tunog ang narinig sa hardin ng mga Vargas, isang tunog na mas maganda kaysa sa huni ng mga ibon o sa lagaslas ng fountain. Ang tunog ng kanilang sabay na tawa, umaalingaw-ngaw sa ilalim ng sikat ng araw. Isang pangako ng lahat ng magagandang bagay na darating.